wala sa illegal na pagkakaresto. Nakikinig sa boses ng taong bayan. Dapat sa inyong ranggo magmula ang isang Senate President. Ba't di nyo gawin si Senador Bongo ang maging Senate President? O kaya si Senador Bato? O kaya si Senador Robin Padilla? O kaya si Win Gatchalian? Impeachment trial presupposes that there are no constitutional infirmities with respect to the composition of the complaint as well as the transmission of the same. And since my question doon, the Senate, sapagkat hindi pa siya nag-convene, can act to dismiss the same outright kung may diferensya sa tingin nila. Kaya pwedeng i-dismiss yan. Of course, si Inday Sara ayaw, gusto niya. Tuloy tayo. At mo, pagkatapos niyo ko siraan dito kailangan magkaalaman tayo. Kaya ayaw ko ng truce. Gusto ko bloodbath. Number one, ayan, diniscuss ko na yun actually kahapon yung tungkol sa impeachment. Pero i-expand pa natin. Unang-una, you have to examine the authority of the Senate as an impeachment court. And at the same time, you have to consider also that it has another function. Legislation. Dalawang function niya. Pasa ng batas and maging isang sovereign institution where under the Constitution, it can convene itself as an impeachment court. As far as I know, hindi pa nagko-convene ang impeachment court. Na-convene na ba? Hana? I'm sorry? Parang wala. Wala pa. Wala pa, Attorney Sal. Wala pa convene. So, wala nga dapat pag-usapan dahil hindi pa nako-convene. Kaya yung katanungan na pwedeng i-dismiss o hindi, pinagpapalagay nila na na-convene na. Doon sa pagsusuri sa dalawang papel ng Kongreso at yung Senado as an impeachment court, kayang patuparin kaagad yung sinasabi ng saligang batas na immediately or forthwith. Pero dahil nga may isa pang function ito, isang legislation, as far as I can remember, ginusto nila na tapusin muna bago sila umaksyon. That's one. And I don't think that is prohibited by the Constitution. Number two, yung impeachment court, bago nila tanggapin ang complaint, gaya ng sinabi ko kahapon, kailangan yung requirement ng saligang batas sa mga impeachment complaint ay masunod. Kailangan constitutionally firm, hindi infirm. May diferensya. Kailangan susundin mo yung complaint is in substance and in form. At the same time, tatanungin mo rin kung yung impeachment court ay magkakaroon ng jurisdiction given the fact na yung transmission ay may diferensya. Madalit sabi, yung sinasabi ng mga nag-a-analyze na the impeachment court cannot escape from the constitutional responsibility na litisin
will only apply if the grounds na binanggit natin kanina na-comply. Meaning to say, yung complaint has complied with the requirement on substance and form. At the same time, titingnan mo rin kung yung pinail sa yung complaint ay hindi lumalabag sa saligang batas. Kasi sa saligang batas, dapat isa lamang ang pwede mong aksyonan. Pero ang pinail kasi dyan sa House of Representatives, so may problema ka ngayon. May problema ka sa transmission because questionable. In fact, mayroon na nga ng kaso sa Korte Suprema. Pini-question yun. So madali sabi, yung sinasabi na dapat pag na-transmit yung isang complaint, immediately, forthwith, mag-trial ka kagad. Yun o, pwede lamang kung constitutionally firm yung final at yung pag-transmit. Yung problema nga may question questionable. So kailangan, tingnan mo muna yon, ayusin mo. At yung sinasabi ng mawalang galang na sa aking mga fellow graduates ng UP College Sundo, huwag niyong kalimutan na the constitutional command or order requirement to proceed with the impeachment trial presupposes that there are no constitutional infirmities with respect to the composition of the complaint as well as the transmission of the same. And since my question doon, the Senate, sapagkat hindi pa siya nag-convene, can act to dismiss the same outright kung may diferensya sa tingin nila. Kaya pwedeng i-dismiss yan. Of course, si Inday Sara, ayaw, gusto niya. Tuloy tayo. Mm-hmm. At mo, pagkatapos niyo ako siraan dito kailangan magkaalaman tayo. Kaya ayaw ko ng truce. Gusto ko bloodbath. Presentan niyo ebidensya niyo. Mm-hmm. Kasi wala naman talagang ebidensya sa kanya. Kaya yung sinasabi ko, kailangan yung complaint with substance. Anong ibig sabihin ng with substance? Meron kang basehan legal. Yung complaint nila, nakasenter doon sa confidential funds na hindi dapat maging ground yon kasi nga, yung inireklamo nila at ebidensya nila na notice of disallowance is not even final. Mm-hmm. So, admissible in evidence na sasabihin mo, ito, kaya gumawa ng kalokohan yan. Sabi ng COA, disallowed. May notice of disallowance, hindi pa nga pinali. So may problema ka na doon. Pagkatapos yung pang i-transmit mo, lumabag pa doon sa one complaint within a year. O di dalawa na. O kaya yung Senado, pag nag-deliberate sila at pag-usapan nila yun, at sabihin na, hindi, mukha yata constitutionally infirm ito. I-dismiss na natin ito. Mm. Yes, Attorney. So, ibig sabihin, Attorney Sal, if you're going to trust the wisdom ng Senate kung hindi nga ituloy nila, kung i-dismiss ka nila yung impeachment trial na ito, at least wala silang sasayahing oras and resources ng government to proceed sa Senado ng impeachment trial. Tapos, wala namang makabuluhan kasi ikaw nga, pinaliwanag mo nga, walang substance, walang legal basis para bigyan ng oras ng Senado itong impeachment trial na ito, Attorney Sal. Sana maintindihan yung mga kababayan natin na nagtatanong bakit hindi dapat ituloy itong impeachment trial, Attorney Sal. Nakakalimutan nila yung importance ng legal basis para ituloy atong impeachment trial. O kasi ang ating saligang batas, hindi nasa saligang batas din natin, nabigyan mo ng due process. Anong ibig sabihin ng due process?
kailangan sumunod ka sa regla. Ano ba ang regla? Bago ka tumanggap ng demanda, kaya nga hindi ba yung pag nagdemanda sa piskalya, tinitingnan nila kung may probable cause. Tapos pag sa tingin nila meron, ipapile nila sa hukuman. Ang judge mismo, sa saligang batas, sinitingnan na may probable cause ba ito bago ako mag-issue ng warrant. Kailangan dumaan doon sa isang process eh. Hindi basta tuloy-tuloy. O, maliban pa sa sinabi mong sayang ang panahon. Sayang ang panahon, sayang pa pera. Not only that, it is so divisive. It creates schism. In fact, it has already created a schism or a division sa mga puwersa dyan dito sa ating bansa. So sa halip na bigyan mo ng pansin yung mas pangangailangan ng mga kababayan natin, ang dating sa serbisyo publiko, doon ka magpo-focus sa pagpapaalis mo sa isang opisyal na groundless pa. Pero ang dapat history ng mga tao, bakit ganyan umarte yung mga Senador. Mm-hmm. mga sinasabi ko mula sa poll, these senators, being politicians, will never reach their political future on a subject matter that will pull them down. Kasi alam nila na yung taong bayan ayaw sa impeachment kasi nagkaroon na ng survey dyan. The results of the election shows strongly that the people are against this impeachment and against the arrest, detention, and the jailing of President Duterte. Ayaw na nila. Pag kinontra mo yan, may problema kang malaki talaga. Proof ng election, Attorney Sal. Results ng election. Resulta ng nakarang election, Attorney Sal, yung mga kumalaban kay VP Sara, marami sa kanilang hindi nanalo. You will fall. Malaking pagbagsak nila pag ikaw ay pumabor dyan sa impeachment. Kaya ngayon, naghahanap sila ng graceful exit. But having said that, constitutionally, pwede talagang mag-dismiss. Pero kung tatanungin mo si Inday Sara, tuloy nyo, siniraan nyo ako na siniraan para makita ng taong bayan ang pagka-inosente ko. But actually, Madam Vice Presidente, kahit na hindi ituloy yung impeachment, alam naman ng taong bayan na wala kayong kasalanan. Kasi nga, patagal nang tinatalaka yan sa Kongreso, pinakita na rin kung ano ebidensya lang, hindi naman ebidensya yun. Talagang sinisiraan ka lang, gusto ka lang tanggalin sa Panguluhan sa 2028. Kaya ang tao, kahit na walang impeachment, alam na inosente ka, Madam Vice President Inday Sara. Samantala, Teresa, pag-usapan naman natin itong Senate presidency. Sinabi kasi ni Senator J.V. Ejercito na mas makabubuti kung magkasundo na lang daw sa term sharing sina Senator Cheese Escudero at dating Senate President Tito Soto sa pamumuno ng Senado sa 28th Congress. Pareho silang miyembro ng National People's Coalition o NPC at kapwa qualified. Ang kay Ejercito, dagdag niya, mas maganda kung walang bangayan, lalo na't iisa ang partido nila at maraming suliranin ng bansa na kailangan harapin ng Senado. Itinuturing niyang normal yung usapin ng leadership tuwing may bagong kongreso. Kinupirma na rin ng ilang senador na lumalapit na sina Escudero at Soto sa mga kaalyado upang humingi ng suporta. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, inalok din siyang tumakbo bilang Senate President. What's your take on that, Attorney Sal? Para hindi na lang mag-away si Senator Cheese and Senator Tito, why not si Amy Marcos daw, Attorney Sal? May offer naman daw sa kanya. Walang-una, yung tatlo, hindi na dapat maupo. Kasi, isa-isayin natin. Mga kaibigan natin to, pero kailangan, dinidiscuss natin academically. Walang. Kumbaga, hindi naman personalan to. Yung isa, naging Senate President, di ba? At kaya siya tumakbo daw uli dahil marami pa siyang gustong gawin.
O kaya isang anchor, nang ini-interview siya, tagal-tagal mo na sa Senado, ba't di mo ginawa yan? Ilang dekada ka na ba dyan? Ha? Hindi ba, siya ang pinakamatagal na naging senador. Ilang terms na ba yan? O pangilan, pang-apat na dekada na. O bakit kailangan pa? Madalit sabi, bilang Senate President ka, hindi ka nagpakita na dapat na maupo ka muli. Yung isa naman, first time na Senate President, problematic na kagad. Sa halip na manindigan siya bilang isang Senate President pagdating sa illegal na pag-aaresto ng Presidente Duterte, bilang abogado, wala rin. Hindi niya rin ginawa yung kanyang tungkulin bilang isang abogado at bilang Senate President. Yung isa naman, Sus Maria Jose, napakabalat kayo naman yan, di mo pagkakatiwalaan yan, di mo malaman kung palaging pansariling interes yan. Kaya hindi dapat pwede. Sino dapat? Ako, considering na yung majority, ilan ba majority? 13 senators lang. Sobra-sobra na eh. Bakit sobra-sobra na? Kasi yung mga nandiyan, gaya ng paulit-ulit yung sinasabi, yan, susunod yun sa kumpas ng taong bayan, ng tinig ng taong bayan. Ang taong bayan nagsalita, survey, sa resulta ng eleksyon, na sila ay naninindigan with the Dutertes. Kaya nga yung mga kumontra, pumagsak lahat. So madalit sabi, yung mga narariyan, maliban pa dun sa nahalal na dati ng Duterte, maliban pa dun sa dati ng Duterte, bago nagkaroon ng halalan pa. At yung mga iba na nakikita nila na pag kinontra mo yan, may problema tayo. Yung mga yan, talagang magdo-Duterte yan. Hindi yan boboto ng laban sa mga Duterte. So ano ngayon? Ibig sabihin, kayo, majority ng mga naniniwala sa pagka-inosente ni Inday Sara, naniniwala sa illegal na pagkaka-aresto, nakikinig sa boses ng taong bayan, dapat sa inyong ranggo magmula ang isang Senate President. Ba't di nyo gawin si Senador Bongo ang maging Senate President? O kaya si Senador Bato? O kaya si Senador Robin Padilla? O kaya si Win Gatchalian? Yan naman yan naman Senate President. Hindi naman kailangan ng sobrang galing mo dyan. Kasi pag-aaralan mo ng rules, magpipreside ka eh. Magpipreside ka lang. Kailangan alam mo rules. And these people that I mentioned, can just study them. Basta malaga, kailangan yung mga Duterte ang maging Senate President, yung mga nasa grupo ng Duterte, hindi yung mga nanahimik, yung mga nagbalat kayo, yung mga kumontra sa mga Duterte. Ayan ang aking posisyon dyan. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, Attorney Sal, sa ibang issue naman, nais sa Senator Jingo Estrada na tanggalin na lang ang senior high school sa ilalim ng K-12 program sa pamamagitan ng Senate Bill 3001. Layunin ang panukala na gawing mas simple at epektibo ang sistema ng edukasyon habang pinapanatili ang kalidad na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Sa ilalim nito, iminungkahi ni Estrada ang isang taong kindergarten, 6 na taon na elementary at 4 na taon na high school. Ayon sa Senador Bigo kasing may sa katuparan ng SHS o ng senior high school ang mga layunin nito sa nakalipas na 12 taon, kabilang ang paghahanda ng mga mag-aaral sa trabaho o kolehiyo. Binanggit din niya ang mababang employment rate ng SAH graduates at ang pagka-overwork ng mga guro at estudyante. Base sa Pulse Asia Survey noong March 2025, bumaba ang kasiyahan sa programa sa 33% mula 41% noong 2023. Bagamat hindi na ito matatalakay sa titirang araw ng 19th Congress, muling ihahain ni Estrada ang panukala sa pagbubukas ng 28th Congress sa Hulyo. Agree ba kayo dito, Attorney Sal? Attorney Sal, di naman, I'm sure hindi kayo kasama dun sa K-12 program, Attorney Sal eh. Alam mo, yan mga K-12 na yan, hindi ako palo dyan kasi kami yung henerasyon ko. Walang K-12. 6 na taon lang sa elementarya. Yeah.
Naabutan ko pa yan, Attorney Sal. I think ako yung batch, I think yung batch namin, kami yung last na hindi kami pinasok, hindi kami kasama sa K-12. Kung hindi ako nakakamali. Hindi ako palo dyan. Pinapat. Mo lang yung mga estudyante, tapos dadagdagan mo yung sweldo. Ang mas mahalaga sa akin, paulit-ulit kong sinasabi, bago nyo tingnan yan, mga number of years, kailangan papag-aralin nyo yung lahat ng mga Pilipino na libre. Libre as in libre. Lahat. As in lahat. Napili mayaman o hindi. Yung mayaman naman pupunta sa private school. Pero yung majority, kailangan ilibre natin yun kasi yun ang pinakasusi ng pagdad ng bansa. Ang isang edukadong mamamayan. Yan ang kailangan natin. Yung kayo mag-concentrate. Hindi yung mga peripheral O kasi, di ba, isa sa dahilan kaya nag-K-12 tayo, Attorney Sal, kasi yung mga graduates daw natin, halimbawa, graduate ka ng nursing, pag pumunta ka daw sa ibang bansa, kasi daw hindi tayo K-12, pag-aaralin ka muna nila ulit bago mo daw magamit yung kurso mo, Attorney Sal. Pero anyway, marami naman sa makasamahan ko na nag-graduate ng nursing, nakapagtrabaho din naman. Hindi naman sila sumama dun. Hindi pa kami umabot dun sa K-12. Na I think hindi naman naging faulting education ng mga generation tulad din yung Attorney Sal na wala ang K-12. I remember yung nanay ko nga nung panahon niya, sabi niya, hanggang grade 6 lang ako, pero after grade 6, nagturo na ako. O, di ba? Teacher siya, nag-graduate lang sa grade 6. Talaga? Ganun yung panahon noon. Ganun yung mga well, una, obviously, the intention para sa mga motorista, para sa mga lalakad, at sa safety nila. Natural lang na yung pinagisnan mo, pag may bagong development, kukontrain mo. Pero hindi naman problema yun Ako, pabor ako na baguhin yan. Ang gawin na lang nila, dahil nga nasanay sila na may shortcut, o di gumawa kayo ng panibago, temporarily, sa haba ng kalsada niya, pwede kang gumawa doon, temporary na daanan nila habang ginagawa mo yung mas maganda, mas safe na walkway. Ganun mo kasi yun. Huwag nyo na yung talaga may kukontra kasi conveniente. Ayaw nilang ma-inconvenient. Pero pwede namang gumawa ka ng pansamantala habang ginagawa mo yung permanente. Ganun lang kasimple yun. Samantala, Attorney Sal, binatikos ng China ang European Union dahil sa umano'y pakikialam nito sa sigilot sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon sa Embahada ng China sa Maynila, wala umanong karapatan ng EU na makialam sa issue dahil hindi ito kasali sa hidwaan. Naglabas ng pahayag ang China kasunod ng pagpupulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at EU official Caja Calles noong Hunyo 2. Ngunit, o kung saan, kinondena nila ang agresibong kilos ng China laban sa mga barko at eroplano ng Pilipinas. Iginit din nila ang pagsunod sa batas international tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas na muling tinanggihan ng China. Anong masasabi mo sa reaksyon ng China dun sa pangingialam ng EU? Bago ko puntahan niya, may nakakalimutan ako sabihin doon sa Alin? wait. Ito yung pinag-usapan natin previously, yung gigabayin. Hindi, dati naman wala yan, di ba? Nilagay lang yan for their convenience. Madalit sabi, dati nga wala. Ilang taon na wala yan. Nakakadaan kayo, nagagawa kayo ng paraan. Bakit naman yung pagiging pansamantalang pag-tanggal niyan para din sa inyong kagandahan, ayaw ninyo, di ba? Dati naman wala yan nilagyan lang nga Anyway, punta naman natin itong EU. Natural lang na magagalit ang China. Kasi nga, as far as it is concerned, hindi naman kayo kasama sa away namin. Hindi naman kayo apektado. Bakit ba pinag-alaman nyo? Tama naman sila doon. Kaya ang problema, kaya nagkakaroon ng palaging yung Cold War na tinatawag, hanggang sumabog yan, mag-injera. Kasi nga,
nakikialam ang isang bansa, no, o tatlong bansa, sa teritoryo ng iba. Pabor sa kanilang interest. Gusto nilang gamitin din eh. O kaya nagkakaroon ng pakialaman. Pag nagkaroon ng pakialaman, siyempre may reaksyon. O kaya gulo na. Kaya dapat magkasya tayo doon sa teritoryo natin. At kung gusto natin na ikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, pwede namang daanin yan sa pag-uusap, negosasyon, diplomasya, tapos kasunduan sa ilalim ng tratado na walang lamangan para pareho magkakaroon ng benepisyo. Uy, anong dapat na gawin? Ang problema, Amerika, di ba? Ay, notorious yan sa pakikialam. Kakaroon ng mga gera, namin napapatay dyan. Kasi nga, interest nila. O yun naman, gumagaya na rin. Gusto talaga nila yung usapin ng West Philippine Sea, Attorney Sal, ano? Talagang maraming gustong magkaroon ng say, Attorney Sal. Anyway, on a non-political issue, nagpasya naman ang Korte Suprema na sapat ng patunayan ng isang Pilipino ang batas ng bansang nagkaloob sa kanya ng divorce upang makilala ito sa Pilipinas. Hindi na kailangan ng batas ng nationality ng banyagang asawa. Ayon sa Article 26 ng Family Code, pwedeng magpakasal muli ang Pilipino kung napatunayang valid ang divorce na nakuha ng dayuhang asawa. Binanggit din ng yung prinsipyo ng Committee of Nations na nagbibigay daan ng pagkilala ng desisyon ng korte ng ibang bansa bilang tanda ng respeto sa pagitan ng mga estado. Halimbawa, Dr. Rizal, sa desisyon ng bunsod ng kaso ni Rosary Christine Anido, isang Pilipino nagpakasal sa isang Peruvian sa Amerika matapos silang maghiwalay sa pamamagitan ng diborsyo sa Kentucky. Humiling si Anido sa Quezon City Court na kilalain ito sa Pilipinas, pagamain pinayagan ito ng trial court, ibinasuya ito ng Court of Appeals. Ang petisyon dahil umano'y kulang sa tamang ebidensya at hindi na-authenticate ang mga dokumento. Binaliktad naman ng Supreme Court ang desisyon ng CA at ipinabalik ang kaso para bigyan si Anido ng pagkakataong maipakita ng maayos ang batas ng Kentucky tungkol sa diborsyo. Iginit ng Supreme Court na kung saan ibinigay ang divorce, doon dapat ibatay ang legalidad nito. Ano makikita niyo? Ano masasabi niyo sa development na ito, Attorney Sal? Sa naging desisyon ng Korte Suprema. I agree with the decision of the Supreme Court. Pati ang Court of Appeals yan. Kung nakakuha ka ng divorce sa isang bansa in accordance with their laws, kailangan kilalanin natin yon. Hindi mo pa pwede yung nagkaroon na ng pagsusuri doon. Mas stricto pa nga mga nandun sa ibang bansa. Kailangan kilalanin natin. Tsaka, kaya nga naghiwalay na eh. Ibig sabihin, hindi na ubra yung marriage sila. Kaya bigyan mo ng pagkakataon naman na maghanap sila ng makakasama nila sa buhay hanggang buhay sila. May accountability. Yan ang problema dyan sa kaso ni Napoles. Di ba? Maraming involved na mga senador, mga congressman. Pero na-absuelto yung mga senador at mga congressman sa dalawa lamang. Sino ba, hindi naman magagawa ni Napoles yun kung hindi kasampakan yung mga nakinabang doon sa pondo na illegally diverted na naging mga pork barrel. Yan ang tanong. Bakit? Why why, Attorney Sal? Ibig Secretary of Agriculture, hindi niya ginagawa trabaho niya. Tataka ko kung nanatili yan. Doon sa balasahan na ano. Bakit yung kantang balat kayo? Biro mo, the much valued revamp. Revamp, pagkatapos na dalawa lang, tatlo lang pala natanggal yung dalawa, nilipat pa. Hindi naman pala totoo. Talaga naman. Paano, Attorney Sal, yung revamp, yung mass courtesies resignation and even yung reconciliation with VP Sara is parang ito ginawa doon ng administrasyon is para pagtakpan yung iba pang mas mahalagang issue na mabibigat na issue na kinakaharap ng taong bayan, Attorney Sal. Actually, hindi pagtakpan. Kung hindi, kumuha sila ng isang bato na ipupukpok nila sa kanilang mga sarili. Ako, alam po ninyo, ginagamit ko lang yung sentido común ko.
na walang dayan. Kasi kung totoo na yan si George Garcia, bata ni BBM yan, at yun, focus election, di sana buong alyansa nanalo. Eh, talo, nakapasok pa yung dalawang dilaw. Paano mo sabi yan? Dapat, dapat dyan, tanggalin na yung buwan-buwan na bigay. Dapat gumawa tayo ng isang pamamaraan kung saan sa halip na magbibigay tayo buwan-buwan, bigyan natin ng trabaho ang mga tao. Gumawa tayo ng mga infrastructure projects dyan, papasukin natin ng mga dayuhan, karoon ng mga investment, para magkaroon ng mga faktorya sa mga probinsya. That's the way to do it. Kung i-dismiss mo yung complaint, di walang ipinayad na kaso. Kung walang ipinayad na kaso, paano magkakaroon ng Acquittal. Acquittal. Oh, yeah. So, hindi siya pwede maging acquittal. Hindi rin siya makonvict. Yes. Ang mga tinutukoy niya, bakit yung mga biktima doon sa Villamor Airbase, hindi pa nag-aayon ng mga kaso? Sila dapat ng mga complainant eh. Di ba? Di ba yung dalawang abogado doon, yung isa pinusas, yung isa sa pagtulakan doon, di ba? O ba't pailang ka? Baka inaantay nila siguro yung ombudsman kasi nag-iimbestiga, di ba? Sino yung receipt of the findings dyan sa investigasyon ng isang senador, inaksyonan. Kasi under the Constitution, the on its own initiative or upon a complaint of any person can investigate any irregularity, illegality, or omission. O kaya, siguro inaantay na lang nila yon. Kasi na lang sila, magiging private complainant pa lang sila, mag-testify. Yan siguro. Kaya hindi na sila mismo nag-file ng complaint. Hindi manipulate ni Torre. Paano niya mamanipulate? Ang sabihin mo, pinatutupad niya yung kautusan ng kanyang principal na illegal. Yun. Kaya reward. Yun naman isa. Hindi ko alam yung kabataan. Ano yung kabataan party list? Ano bang problema nun? Para wala na problema mga party list. I-abolish na yung party list. Kasi yung party list doble. Meron na tayo mga kinatawan. Maglalagay ka pa ng kinatawan para sa puno. Special group. Bakit? Kinatawa ka ng distrito. Kasama yung special group doon sa distrito mo eh. Dapat ikaw kumakatawan doon. Bakit kailangan pa ng special? Doble lang ng gastos, doble ang bilang. Can you imagine how much the government is spending for this? Tingnan mo, gaya ng DERCO, ako pupusta ako. Yung mga party list, sabi na representing a special sector, tingnan mo ang record ng Kongreso. Kung meron silang pinad para sa kanilang mga special sector, para sa mga handicap, para sa mga farmers, mga security guards, at kung saan-saan pa. Pupusta ako sa iyo. Baka wala kang makita. Tama yung sinasabi mo. Dinidepensahan ko kasi nasa tama siya. Kasi pag hindi siya nasa tama, hindi ko siya didepensahan. Sabi ko nga palagi, I will always defend you or anybody if you are in the right. If you're in the wrong, maniwala kayo. Kahit magkakaibigan tayo, talagang tatamaan ka. Kung yung sinasabi mong magkaroon ng disiplina, magkaroon ng pagbago, revolutionary government. Ganoon pa rin ang ating palaging sinasabi, maging mapanuri tayo sa nangyayari dito sa ating bansa. At manindigan tayo ipahit natin ng buong tapang at ng buong kahinahunan. Payapa, mahinahon. Pero hindi tayo magsasawalang tibo. At pag may nananawagan na mag-rally tayo, labas tayo sa kali. Alam mo na, every time na lang, yun ang tanong sa akin, kailan na makakabalik si Presidente Duterte? Kaya kung tayo lumabas na sa kalsada, mapayapa, lahat tayo lumalabas. Ipaalam natin sa gobyerno ang ating pagtutot at ang ating pagputos sa gobyerno ito na ibalik ang Presidente Duterte sa ating bansa.